Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng pangkat ng mga pulis na nagsasagawa ng pagsalakay sa isang pasilidad sa pagawaan ng droga. Ang nangunguna sa operasyon na ito ay si David, siya ang pinuno ng pangkat ng pulisya. Sa kabila ng matagumpay na pagsasagawa ng raid, nakatanggap si David ng banta mula sa isa sa mga nagbebenta ng droga na nagbabala sa kanya ng paghihiganti mula sa kanilang boss. Gayunpaman, mukhang hindi natatakot si David. Hinahamon pa niya ang lalaki. Di nagtagal, habang sinusuri ni David ang mga bagong nakumpiskang droga, bigla siyang inatake ng lalaki na nagawang palayain ang sarili, na pinilit na ipagtanggol ni David ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayang pagbaril sa lalaki. Matapos matagumpay na maalis ang lalaki, napagtanto ni David na ang pabrika ng droga ay nilagyan ng time bomb, kaya agad na lumabas si David bago sumabog ang bomba. Sa pagkalipas ng ilang araw, makikita natin si John, siya ay isang dating Special Forces soldier na kilala sa kanyang agresibong ugali at patuloy na hindi pagsunod sa mga utos ng kanyang boss. Doon, natagpuan niya ang singsing sa kasal ng kanyang asawa na may dugo. Nang makita ito, napagtanto ni John na ang kanyang asawa ay kinidnap. Bago siya makakilos, gayunpaman, nahaharap siya sa isang grupo ng mga gangster na nagnanais na patayin siya. Hindi napigilan, hinarap sila ni John sa labanan. Sa huli, nagawa ni John na mapabagsak ang mga gangster. Gayunpaman, si John ay kailangang dalhin sa himpilan ng pulisya dahil sa kanyang ginawang pambubugbog. Sa kabilang banda, nakikitang nakikipag-usap si David sa kanyang superior. Pagkatapos ay inutusan ng superior si David na hawakan si John, na dinala sa istasyon ng pulisya para sa kanyang mga aksyon laban sa mga gangster. Si David ay may tungkuling disiplinahin si John dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pambubugbog sa ilang miyembro ng gang. Gayunpaman, ipinagtanggol ni David si John, na inihayag na sila ay malapit na magkaibigan, at siya ay nangatuwiran na ang mga ginawa ni John ay pagtatanggol lamang sa sarili. Di nagtagal, nagpa siya si David na palayain si John bilang isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ipinagtapat ni John kay David ang tungkol sa pagdukot sa kanyang asawa. Pinaghihinalaan niya na ang asawa ni John ay kinidnap ng pinakamalaking drug mafia boss ng lungsod dahil minsan ay nagkaroon ng seryosong komprontasyon si John sa boss ng mafia na iyon. Mabuti na lang at kasalukuyang kasali si David sa paglaban sa drug trafficking kaya nangako siyang tutulungan si John sa pagliligtas sa kanyang asawa at pag-aresto sa boss ng mafia. Gayunpaman, dapat maghintay si David ng mga utos mula sa kanyang superior dahil ang mga operasyon ng pulisya ay nangangailangan ng opisyal na autorisasyon. Nang gabing iyon, si John ay ipinakitang tahimik na nakatingin sa singsing sa kasal ng kanyang asawa, na inaalala ang tungkol sa kanilang mga masayang sandali na magkasama. Ang kanyang malalim na pagmamahal para sa kanyang asawa ay nagpapatindi sa kanyang damdamin, na nagpapasigla sa kanyang determinasyon na humingi ng paghihiganti laban sa boss ng mafia at sa kanyang mga tauhan. Lumipat ang eksena sa isa sa mga tauhan ng boss ng mafia na nakabalat kayo bilang isang pari, na kumidnap sa isang babaeng Ruso. Lingid sa kanyang kaalaman, naroroon na pala si John at mabilis niyang binali ang leeg ng kriminal. Di nagtagal, iniligtas ni John ang babaeng Ruso mula sa pagkabihag. Bago patayin ang boss ng mafia, nangako si John na aalisin muna niya ang lahat ng tauhan ng boss ng mafia. Samantala, ang boss ng mafia at ang kanyang mga kasama ay ipinapakitang naghahapunan. Pinag-uusapan nila ang kamakailang pagkamatay ng kanilang mga tauhan sa kamay ni John. Kinikilala ng isang kasamahan ang lakas ni John, na nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa kanilang kakayahang makipaglaban sa kanya. Dahil sa inis sa papuri, agad na pinatay ng mafia boss ang kanyang kasamahan at binalaan ang iba laban sa pagsasalita ng pabor kay John. Binigyang diin niya ang kanyang pagkamuhi sa gayong mga pananalita at ipinahayag na sa kalaunan ay sasapitin ni John ang kanyang wakas dahil hawak nila ang pinakamamahal niyang asawa. Nang sumunod na gabi, nakikipag-usap si John kay David sa isang nightclub kung saan ipinahayag ni John na pinatay niya ang isa sa mga tauhan ng mafia boss gamit ang kanyang sariling paraan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkainip sa paghihintay ng utos mula sa superior ni David. Sa kalaunan, pumayag si David na tulungan si John nang hindi muna humihingi ng pahintulot sa kanyang superior. Habang umalis si David para pumunta sa banyo, si John ay nilapitan ng ilang mga dancer na talagang mga tauhan ng boss ng mafia. Nagkukunwaring inaakit nila si John ngunit nananatili siyang walang kibo, na humantong sa isang paghaharap. Pagbalik ni David, mabilis niyang inihatid si John palabas ng nightclub.
Kinabukasan ay nakitang inihatid ni David ang kanyang kasintahan, na humihimok sa kanya na pansamantalang umalis sa bayan, habang sila ni John ay nagplanong pabagsakin ang pinakamakapangyarihang mafia boss ng lungsod. Ayaw ni David na madamay ang kanyang kasintahan at iginiit na lumayo muna siya sa sitwasyon. Nang marinig ito, nakiusap siya kay David na huwag labanan ang mafia boss. Habang nagmamaneho sila, may isa pang sasakyan na biglang humaharang sa kanilang dinadaanan, na inihayag ang boss ng mafia at ang kanyang mga tauhan. Mabilis na kinidnap ng boss ng mafia ang kasintahan ni David na nagbabala kay David na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Dahil sa pananakot, si David ay walang nagawa habang siya ay itinali sa kanyang kotse, habang ang mafia boss ay umalis kasama ang kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, nakasalubong ni John ang nakaparadang sasakyan ni David at pinalaya siya mula sa pagkakatali. Nang malaman ang tungkol sa pagkidnap, hindi sila nag-aksaya ng oras at dumiretso upang harapin ang mga tauhan ng mafia boss na kanilang hinuhuli at dinala sa kanilang hideout para sa interogasyon. Pinahirapan ni John ang mga dealers bago sila tinanong tungkol sa kinaroroonan ng mafia boss at ang lokasyon ng pagawaan ng droga. Ang isa sa mga dealers ay nagtangkang tumakas na nagudyok kay John na patayin siya. Nasaksihan ng kalupitan ni John, agad na isiniwalat ng isa pang dealer ang hideout ng mafia boss at ang pasilidad sa pagawaan ng droga. Sa gabi, dumating sina John at David sa hideout ng mafia boss. Bago pumasok, gumawa sila ng plano na pumasok mula sa magkabilang panig. Si John ay pumasok sa harap habang si David ay papasok sa likod na ruta. Di nagtagal pagkatapos, matagumpay na pinabagsak ni John ang mga gwardya at lumipat sa susunod na lugar kung saan nakatagpo niya ang mga miyembro ng motorcycle gang ng mafia boss. Samantala, sinusubaybayan ng boss ng mafia ang mga kilos ni John sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Sa pagmamasid sa kanyang kalupitan, nagpadala siya ng isang babaeng patutot upang hulihin si John sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya. Ang babae, na nagngangalang Sandra, ay lumapit kay John na nagkukunwaring nahihirapan at humihingi ng tulong sa kanya. Nang lumapit si John, kinuryente siya ni Sandra at nawalan siya ng malay. Di nagtagal, natagpuan ni John ang kanyang sarili na nakakadene sa isang silid kasama si David at ang kasintahan ni David na kinidnap din ng boss ng mafia. Isang malaking lalaki ang pumasok sa silid upang pahirapan si John, ngunit lumaban si John, na humantong sa kanya upang mas mahigpit na itali para hindi siya makagalaw. Pagkaalis ng mga gwardya, tinanong ni David kung bakit wala ang asawa ni John. Hindi alam ni John, ngunit sigurado siyang nakakulong siya sa ibang lugar. Naging mausisa si David tungkol sa salungatan ni John sa isang makapangyarihang boss ng mafia. Ipinaliwanag ni John na noong panahon niya sa Special Forces, inutusan siyang patayin ang boss ng mafia ngunit sa halip ay napatay niya ang asawa ng boss ng mafia. Dahil dito, kinidnap ng boss ng mafia ang asawa ni John at naghihiganti. Mamaya, dinala si John sa underground fighting arena ng mafia boss. Bilang ang pinakamalaking nagbebenta ng droga sa lungsod, ang boss ng mafia ay nagpapatakbo rin ng mga ilegal na labanan para sa libangan ng mga mayayaman. Ngayon, ang boss ng mafia ay nagnanais na lumaban si John laban sa kanyang nangungunang manlalaban sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Sa kabila ng mga posibilidad, nananatiling walang takot si John, at nagsimula ang laban. Sa matinding labanan, si John sa una ay nahihirapan, ngunit sa sandaling makita niya ang isang pangitain ng kanyang asawa, pinalakas nito ang kanyang espiritu. Sa panibagong determinasyon, nagtagumpay si John na talunin ang pinakamahusay na manlalaban ng mafia boss. Gayunpaman, pagkatapos ay na-corner siya ng mga tauhan ng boss ng mafia hanggang sa dumating si David at namagitan, na iniligtas si John mula sa kapahamakan. Nagsanib puwersa sina David at John para harapin ang natitirang mga tauhan ng boss ng mafia. Habang si David ay nakikibahagi sa labanan, pinasok ni John ang pribadong silid ng boss. Doon, sinisisi ng boss ng mafia si John sa pagkamatay ng kanyang asawa at nangakong pahihirapan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mabisang bagong gamot na nag-uudyok sa pagkabaliw. Naapektuhan din ng gamot na ito ang asawa ni John, na nagtutulak sa kanya sa pagkabaliw. Galit na galit, inatake ni John ang boss ngunit mukhang mas malakas ang boss dahil umiinom siya ng mga espesyal na gamot. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si David sa mga miyembro ng mafia. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga kasanayan bilang isang sharpshooter ay nagbibigay daan sa kanya upang patayin ang mga ito ng paisa-isa.
Gayunpaman, hindi sinasadyang napunta siya sa isang silid na puno ng mga taong nabaliw dahil sa droga. Dahil wala siyang ibang pagpipilian para ipagtanggol ang kanyang sarili, nag-aatubili na pinagbabaril sila ni David. Bumalik kay John, iniiwasan niya ang walang tigil na pag-atake ng boss ng mafia. Sa isang mahalagang sandali, hindi niya sinasadyang nadiskubre ang kanyang asawa sa isang silid na ngayon ay nawalan ng katinoan matapos maturukan ng droga. Nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa, naluluha na lamang si John dahil hindi na niya ito mailigtas. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, si John ay nagpatuloy, sa kalaunan ay nilabanan niyang muli ang boss ng mafia at natalo niya ito, sa kabila ng pagkakaroon ng pinsala sa tiyan sa proseso. Sa kabilang banda, sinubukan ng kasintahan ni David na tumakas, ngunit inatake siya ng isa sa mga natitirang miyembro ng mafia. Nagpupumilit siya sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay hanggang sa namagitan si David na pinatay ang umaatake. Ang boss ng mafia at ang kanyang mga tauhan ay pinatay na nina John at David. Bagaman hindi nakaligtas ang kanyang asawa, tinanggap ito ni John bilang isang babala para sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Bago umalis, pinasabog ni John ang hideout ng mafia upang matiyak na ang sinumang nakaligtas ay mamamatay. Pagkaraan ng mga araw, iniulat ni David ang mga kaganapan sa kanyang superior na binibigyang diin ang panganib na dulot ng mga gamot na nilikha ng mafia. Gayunpaman, ibinasura ng kanyang superior ang kanyang mga pahayag at tinanggal si David sa trabaho dahil sa pagkilos ng walang autorisasyon. Sa mga sumunod na araw, pinili ni David na magtrabaho kasama si John, at nangako sila na wawasakin nila ang sinumang magbebenta ng droga sa ibang mga lungsod, gamit ang kanilang sariling paraan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.